So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, feel na feel po ni Robin Padilla ang pagiging presidente ng PDP Laban. And then, itong PDP Laban naman ay masyadong kumpiyansa sa katangahan ni Robin Padilla. Isipin nyo, no, anong klaseng partido to, no? PDP Laban, di ba? Kumpiyansa sa tanga. At alam nyo kung anong nakakatuwa dito? Patatakbuhin pa talaga nilang presidente si Robin sa 2028. So ngayon, no, ano bang gusto kong sabihin dito? So itong si Robin nga, no, ay hindi daw po siya nag-a-agree at kinukundina daw po niya bilang presidente ng PDP Laban yung findings nga po ng Quadcom na pakasuhan si Duterte, si Bongo, si Bato at yung mga ibang conspirator po regarding sa droga, sa tokhang, human rights at saka sa Pogo. Okay. So ang point dito, Robin, tanga ka talaga. Di ba senador ka? Ba't hindi ka gumawa ng sarili mong investigasyon? Gamitin mo yung political power mo. Number one ka nung eleksyon eh. O, ang tanong dito, kung tatakbong senador ulit si Robin Padilla sa 2028, mananalo pa kaya ulit ito? 'Di ba? Nakita na natin kung gaano tayo nabudol ng walang yang to eh, no, si Boy Kikiam. So ngayon, mga kababayan, may statement dito si Robin, no. So panoorin na lang natin. Teka lang, ayusin natin yung microphone ko. So ito yung sinabi ni Robin kahapon. Okay, sige. Naglabas po kami ng ah, statement. Kanina, naglabas kami ng statement na mamaya na sinasabi namin na sinasabi po doon ng aming pamuluhan na hindi po kami sang-ayon sa ginawa ng quantum. Pero syempre, ako po bilang isang mambabatas din, kung ano man po yung gusto nilang hakbangin, di gawin po nila. Yun ang gusto nila eh. Pero kami po sa PDP, sinasabi namin na isang malaki pong kasinungalingan. Hindi namin matatanggap ng aming chairman na si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay mai-involve sa ganitong kaso na sinasabi nila. Teka. Teka lang ah. So ngayon, sabi ni Robin, hindi daw po niya matatanggap na involved si Duterte daw po sa kasong haharapin niya kung sakali man, no? So ngayon, dalawa lang yan, Robin. Di ba? Hindi mo alam dahil tanga ka or bulag ka talaga. Di ba? Total, sinasabi mo naman na malapit ka kay Digong. Dapat alam mo yung mga kilos ni Digong. O, hindi, malamang tatlo yan. Tanga ka lang talaga. Di ba? Hindi mo alam. O, bubulag-bulagan ka. O kasabwat ka. So, alin ka sa tatlo? Kasi mga kababayan, basic ito eh. Pag may kaibigan ka, o di ba sabi ni Robin, kaibigan niya si Digong. Kung may kaibigan ka at sinasabi mong matalik mong kaibigan yan, alam mo ang kilos niyan. Alam mo kung anong trabaho niyan. Alam mo kung anong klaseng tao yan. Di ba? Ako, may mga kaibigan ako. May kaibigan akong salbahe. May kaibigan akong mabait. May kaibigan akong, di ba, gumagawa ng tama. May kaibigan akong gumagawa ng mali. Alam ko yan. Ikaw, hindi mo alam. Diyos ko. Hindi, so ang point dito mga kababayan, okay. So, kinukundina ni Robin tsaka ng PDP Laban yung statement nga po or yung findings nga po ng Quadcom. So, alam nyo kung anong nakakatawa dito. Nung sa ICC dati, ang sabi ninyo, hindi nyo tatanggapin yung ICC kasi nga dapat dito uusigin si Duterte sa Pilipinas. Di ba sinabi ng mga Duterte fanatics yan eh. Wala tayong judicial system. Di ba? Kapag pinapasok nyo ang ICC, sinuko na natin ang soberenya natin. So ngayon naman mga kababayan, ngayon naman, kakasol sa Pilipinas, may reklamo pa rin kayo? So ito no, so hindi, continue muna natin, sige, para makuha natin yung point, no? Kasi may mga agam-agam dito eh. Sige, continue natin. Ating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay mai-involve sa ganitong kaso
kaso na sinasabi nila, nakasama pa si Senator Bato at Senator Go. Dahil siguro naman po naman, hindi naman po siguro papayag ang Armed Forces of the Philippines ng ating pong naging Pangulo ng panahon na yun ay involved sa Angola. Yung political process. Oh, yes. Kita mo, no? Actually, pwedeng kasuhan si Robin ng sedition dito. Alam niyo, ako talaga nainis talaga ako eh. Ako nainis talaga ako eh. May mga pagkakataon na po na gumagawa na po ng seditious act itong si Duterte. At palagi niya binabanggit yung mga armed forces, yung mga police, on live broadcast. Ebidensya yun. Sedition yun. At ito rin po ginagaya ni Robin. Ang tanong ko lang dito talaga, bakit hindi makasuhan? Ewan ko lang well, tingnan natin. Kasi meron pa naman tayong panugit kay Secretary Boying Rimulya, di ba? January 4. Di ba, na-content ko na nung nakarang araw yan eh. Na sa January 4, matatapos po yung 60 days na probe ni DOJ Secretary Boying Rimulya para kasuhan si Duterte. Pero ang point dito mga kababayan, pag sinasangkot na po yung military, sedition na po yun. Pag inuudyukan nyo yung military na mag-aklas. So itong si Robin Padilla, gago rin talaga ito eh. Ayan binabanggit niya na naman, military na naman. So ngayon, ito yung sinasabi ko dito eh. May mga nagwo-worried po kasi na itong ginawang recommendation ng Quadcom na pakasuhan nga itong si Digong at sana isama na rin si Robin Padilla no na crime against humanity, posible daw po mabasura yung kaso ng ICC. Kasi nga daw magkakaroon ng double jeopardy and then, alam naman po natin na yung ICC po ay court of last resort. So, hindi na po magiging court of last resort nga daw ang ICC kung sakaling makasuhan si Duterte dito. So, ayun ang nakaririnig ko, no? So, ngayon ang gawin natin, basahin ngayon natin yung posibleng i-file na kaso kay Digong. So, ito po yung Republic Act number 9851. Di ba? An act defining and penalizing crimes against international humanitarian law, genocide and other crimes against humanity, organizing jurisdiction, designating special courts and for related purposes. Okay? So ito yung sinasabi nilang ikakaso nila kay Digong. Yun nga lang may nabasa ko dito sa section 17. Sabi dito, in the interest of justice, the relevant Philippine authorities may dispense with the investigation or prosecution of crime punishable under this act if another court of international tribunal is already conducting the investigation or undertaking the prosecution of such crime. So, batas mismo ng Pilipinas ang may sabi, at ito rin po yung kinaso kay Duterte, na kung nagsimula na po ang investigasyon or kaso sa isang international tribunal tulad nga po ng ICC, pwede po siyang i-turn over doon, si Duterte. Pwedeng i-turn over sa ICC. Di ba? So, anong mangyari dito? Unahan na lang ito. Kasi ako mas gusto ko talaga na si Duterte po ay dalhin sa ICC. Kasi nga po, alam naman po natin na yung judicial system sa Pilipinas bulok. At anytime mga kababayan, pwede po itong gawing political, depende po kung sino nakaupong presidente. So ngayon pwedeng maganda kasi si PBBM ang presidente. Hindi natin alam kung ano mangyayari sa susunod. Pag meron isa na naman tangang pro Duterte ang maging presidente, baka mabaliwala tong kaso na to. Si Digong okay lang, medyo may edad na yan. Si Bato, si Bongo, di ba? So ngayon mga babayan, itong si Robin Padilla talaga, engot talaga to eh. So ngayon na pinagmamalaki ni Robin Padilla dito, yung yung statement ng PDP Laban na para sa akin napakatangengot. So ito basahin natin saglit no. Sabi niya dito. Ito. Statement of Partido Demokratiko Lakas ng Statement of Partido Demokratiko Pilipino Lakas ng Bayan. Okay.
The PDP Laban strongly condemns the move of the House of Representative Quadcom recommending the filing of charges against the former President Rodrigo Duterte, Senators Bongo at si Bato, among others over the alleged crimes committed during the anti-drug drug war of the past administration. So kasama dito sa kinokondena nila yung mga kasong posibleng harapin nila Leonardo, ni Garma, ni si Gerardo, posibleng mapasama din. So pati ba na no, patanga talaga ni Robin. So, this act by Quadcom is clearly politically motivated with no clear legal and evidentiary basis since the testimonies gathered during the hearings were obtained under pressure or coercion, with the resource person always threatened with contempt if they did not follow the script of the Quadcom. Kita nyo, di ba, pinagbibintangan ng PDP Laban ni Robin Padilla na nagbibigay ng script yung Quadcom. Actually, mga kababayan, ito yung point dito Nung iniimbestigahan pa ng Quadcom yung Pogo, mayroon silang mga inimbitahan doon na pinauwi din nila kasi wala na silang mapiga. I mean, wala Kumbaga, wala Di ba, pag wala ka talagang involvement, pauuwiin ka na lang. Pero pag may involvement ka, tapos nagtatago ka, tinatago mo yung katotohanan, may karapatan yung kongreso na magpa-contempt. Mga politician kayo, mga Senator ka, Robin, di mo alam to. May contempt power yung Congress, pati ikaw meron ka rin contempt power. So, the Quadcom also conducted the hearings on the anti-drug campaign of the Duterte administration without the due process and a strong anti-Duterte bias, obviously carried over from the hearings of other House committee attempting to pin down. Okay. So, ewan ko lang. Robin talaga, tanga-tanga talaga nito. Well. Parang tinamad tuloy akong basahin kasi alam ko naman kabullshitan yung mga sinasabi ni Robin dito. Pero ang point dito mga kababayan, ito yung sa akin lang, sana kung lumabas nga po yung probe ng DOJ kung nakakasuhan nga po itong si Duterte, sana isama nyo rin po pati yung sedition. Kasi napaka-seditious po talaga na mag-provoke ka ng mga sundalo na mag-aklas sa Constitution tsaka sa gobyerno. Di ba? Ilang beses ginawa ni Duterte yan sa mga isog rally, wala man lang kayong ginawa dito. Di ba? Ebidensya na yun Di ba? Ebidensya na yun on stage, may camera. Ngayon, ginagaya ni Robin Padilla. Baka sabihin nyo na naman, masyado ako nag-overreact. Isipin mo napakasensitibo po talaga na usapin na i-connect mo yung Duterte presidency sa mga kasundaluhan na, yung mga sundalo, hindi natin alam, baka magalit yan. Anong pakialam mo? Di ba? Anong pakialam mo, Robin Padilla? Anong pakialam mo sa sundalo? Hawak mo ba yung mga sundalo? Di ba? Senador ka lang Hindi ka naman presidente Di ba? Kasi para sa akin, kapag more na binabanggit yung sundalo, the more na ito ay provocation para mag-aklas. Tapos itong si Robin, gaya-gaya talaga kay Digong Tingnan nyo habang in-interview, nakaganon din, no? Di ba? Nakita nyo kanina? Nakaganon din nung in-interview. So, gaya-gaya talaga kay Duterte to. Good luck. Sigurado naman ako na sa 2028 election, hindi naman nanalong senador to. Huli at last mo na yan. Di ba? Una't huli mo na yan. Yung term mo na yan. Di ba? So yun mga ka-streetwise, so dyan po sa Team Replay, ano nga po masabi nyo nga po dito sa katarantaduang ginawa ni Robin. Okay. So yun, so sa Team Replay, syempre, pa-like, pa-subscribe, at hindi naman kalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So muli po, kita na ulit tayo sa susunod nating content. So thank you, salamat, and bye-bye.